Isang pamilya na parati na lang nag-aaway at hindi na lang nila alam na nakaapekto na pala ito sa kanilang pamilya at lalo na rin sa kanilang tatlong anak na sina Mark, Nayara at Joanne. Isang araw, naabutan ni Mark ang kaniyang magulang na nag-aaway na naman dahil sa kapos sa kanilang pera. Kaya nagdesisyon itong pumunta sa labas malayo sa kanilang bahay. Ano ba yan? Parati na nag-aaway at nanay at tatay. Ano bang dapat kong gagawin? Dumating ang mga masasamang kaibigan ni Mark. Ay, pwede si Mark ba yan? Oo nga, tara, punta natin. Uy, mga kupal kong pare, ba't kayo nandito? Nakita ka kasi namin. May naisip ka ba? Oo nga, ano ba problema mo? Yung mga magulang ko kasi, nakabutan ko nag-aaway at hindi ko alam anong gagawin ko. Ano ba yan? Napakaliit na bagay. Halika muna at masigarilo tayo at uminom ng alak. Tara, masaya tayo. Huwag mo isipin ang pamilya mo. Unahin mo yung sarili mo. At dahil sa walang maisip si Mark at problemado ito, sumama na lang siya sa kanyang mga kaibigan at para kahit gaano maaliw niya ang kanyang sarili para mawala ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang. At ang nanay at tatay naman nila ay nag-aaway pa rin at nagsisigawan. Parang wala ka nang ginagawa dyan. Parati ka natutulog, nagsa-cellphone. Hindi mo ba ako tutulungan magtrabaho? Parati na lang ako. Kanina ka magputat kung bunga ka mo. Pwede bang manahimik ka muna? Pabayaan mo ako sa mga ginagawa ko? Wala ka nag-aambag dito sa bahay. Imbes ikaw magtrabaho, ay bakit kailangan ako magtaguyo dito para sa atin? Sinabi ko na sa iyo na wala akong mapapasukang trabaho at nakakapagod kaya. Umalis na ang nanay nila at ang kanilang tatay ay nagsiselfon pa rin. Tila walang paki sa kanilang buhay. Si Maria ay isang batang matalino sa kanilang tatlong magkakapatid. Palagi siyang nakakakuha ng malaking marka sa kanilang paaralan. Pero, minsan siya ay makasarili at inuuna lang ang sarili. Si Maria ay nakapasok sa honor list ng kanilang paaralan at pinapatawag ang kanilang magulang para umakyat ng stage at isabit sa kanila ang medalya. Naku, talagang matutuwa na i-attitay ko nito. At sa akin lang ang pinakakita niya at wala na sa mga kapatid ko. Uy, Maria! Ito ba yung magulang bukas? Ako kasi hindi. Malamang naman oo, hindi kasi ako katulad niyo. At magiging masaya sila sa akin. Ah, ganun ba? Ah, sige, bahala ka dyan ang pangit ng ugali niyo. Ah? Umuwi na si Maria sa kanilang bahay galing sa kanilang paaralan at excited itong sabihin sa kanilang magulang pero naabutan niya rin itong nagsisigawan. Wala ka nag-aambag dito. Umahimik ka! Wala akong pake! Sasabihin niya sana ito pero nawalan siya ng gana para sabihin. Kaya lumabas na lang ito para hindi marinig na nag-aaway ang kanyang magulang. Bakit ba ganito? Wala na ba talagang pag-asa maging masaya ang pamilya namin? Nakakapagod na talaga! Si Joanne ay isang maganda at mabait na bata. Hindi lang siya mabait, kundi mahal niya rin ang kanyang pamilya at Panginoon. Ngunit lahat ay nagbago dahil sa problema na kinahaharap ng kanilang pamilya at umabot sa punto na nawalan siya ng tiwala sa Panginoon. Bakit nangyayari to sa pamilya ko? Palagi naman ako nagdadasal sa Panginoon. Pero bakit walang nagbago? Kung sino pa yung may tiwala sa Diyos, yun pa yung makakaranas ito. Silang lahat ay nasa bahay. Uy, ano ba? Tulungan mo na lang magdala ng pera. Alas mo na natin makain. At malapit na tayo magmumula ng kuryente. Pwede ba tumahimik ka? Ginawa ko na lahat. Wala akong mahiram ng pera. Ikaw naman ang may trabaho. Ikaw nang bahala dyan. Tay, lagi na nga ganyan. Oo nga tayo. Tulungan mo si nanay. Palagi na kayo nag-aaway. Pupunta ko yung ngayong buti. Tumahimik ang mag-asawa at umalis ang kanilang anak at lumabas. Si Mark ay pumunta sa kanyang mga kaibigan. Siya ay uminom ng uminom at natuto itong gumamit ng pinagbabawal na gamot. Si Joanne ay umiyak ng umiyak at hindi alam ang kanyang gagawin. Nakita siya ni Alexa at Nayara at napag-isipang puntahan. Nayara, hindi ka na ba yung babae na umiiyak? Naku, oo nga, alis. Puntahan natin siya. Hello, miss. Kayang mo ba?
Oo nga, okay ka lang po ba? Nakakahiya na sabihin, pero hindi ako okay. Nag-aaway naman kasi ang pamilya ko. Ganun po ba? Pasensya na. Okay lang yan. Inumunta ko ng ating Panginoon. Pero bakit parang wala siya dito para sa pamilya ko? Nagdadasal naman ako palagi, pero bakit wala nagbago? Minsan kasi may binibigay na pagsubok sa atin ng Panginoon. Pero ipinangako niya, narito siya palagi para sa atin. Salamat sa inyong dalawa. Pwede ka ba namin imbitahin dito para sa namin? Kung okay lang ba sa iyo? Sige, oo nga ba? Si Maria ay nasa labas malapit sa dagat at ito ay umiyak at naisipan niyang magpakamatay pero pinigilan siya ng kanyang kapatid na si Joan. Hindi ko na kaya. Magpapakamatay na lang ako. Maria mo! Meron pa tayo pag-asa. Tulungan pa tayo ng Panginoon. Pumunta sila sa tahimik na lugar at kwento ni Joan ang tungkol sa napagtanto niya sa Panginoon. Alam mo ba mapag-asa ba tayo? Talaga ba? Oo, may nag-imbita sa atin sa simbahan. Tayo sa atin. Sige ba? Inimbita ni na Alexa at Nayara si Joan, kaya naisipan niya ring sabayin si Maria sa simbahan. Dapat yung gawin Pinuntahan ni Maria at Joan si Mark sa bahay ng kaibigan ni Mark at pinigilan nila ito. Kuya! May pag-asa ka pang bago. Tulungan ka ng Panginoon. Huwag niwala dyan. Mabago na ako, pre. Napagtanto ng tatlong magkakapatid na lahat pala ng mga nararanasan nila ay mga pagsubok lang pala at mahal rin sila ng Panginoon at gusto nilang magbago pati na rin ang kanilang magulang. Kinausap nila ito at ipinaliwanag lahat ng mga natutunan nila sa simbahan at sa mga salita ng Diyos. Ma, hindi sabihin ko sa inyo. Tungkol sa salita ng Panginoon. Sige, ano? Sabi ng Panginoon, dapat tayo magtutulungan at hindi mag-away-away. Ano yan rin ako magbibisyo? Magtatrabaho din kami para nakatulog sa inyo. At ang pamilya nila ay nagbago at hindi na rin sila nag-aaway. Natutunan na rin nilang magtulungan at sila ay pumupunta na sa simbahan upang magpasalamat at magdasal sa Panginoon.